Oh, no. Epekto ng 7 araw na pagkawala ng OFW, remittances sa ekonomiya ng Pilipinas, batay sa 2024 national budget, ang Overseas Filipino Workers OFWs ay may mahalagang papel sa ekonomiya ng Pilipinas, partikular sa pamamagitan ng kanilang remittances na sumusuporta sa maraming sektor. Kung magkakaroon ng 7 araw na paghinto sa remittances mula sa OFWs, maaring magkaroon ito ng agarang epekto sa ibang bahagi ng ekonomiya. Epekto sa GDP at budget ng pamahalaan. Noong 2024, ang pambansang budget ng Pilipinas ay umabot sa PHP 560 trilyon na katumbas ng humigit kumulang 21.7% ng GDP ng bansa. Ang OFW remittances ay karaniwang bumubuo ng halos 9% ng GDP. Sa makatuwid, ang isang linggong pagkawala ng remittances ay maaaring magdulot ng bahagyang pagbaba sa kita ng pamahalaan mula sa buwis na maaaring makaapekto sa pagpopondo ng mga programa at proyekto. Epekto sa palitan ng pera at halaga ng piso, ang biglaang pagkawala ng dolyar mula sa remittances ay maaaring magdulot ng pagbaba sa halaga ng piso laban sa dolyar. Ito ay maaaring magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga imported na produkto at serbisyo na makakaapekto sa inflation rate ng bansa. 3. Epekto sa sektor ng bangko at pinansyal. Ang mga bangko ay umaasa sa remittance transactions para sa kanilang kita at liquidity. Ang isang linggong paghinto sa remittances ay maaaring magdulot ng pagbaba sa kita ng mga bangko at posibleng magpataas ng interest rates dahil sa kakulangan ng dolyar sa merkado. 4. Epekto sa sektor ng kalakalan at importasyon. Dahil sa pagbaba ng dolyar na pumapasok sa bansa, maaaring magkaroon ng limitasyon sa kakayahan NG Pilipinas na mag-import ng mga produkto, lalo na ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at langis. Ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa supply at pagtaas ng presyo sa lokal na merkado. 5. Epekto sa pondo ng pamahalaan at paglalaan ng budget. Ang pagbaba sa koleksyon ng buwis dahil sa pagbaba ng consumer spending ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng pamahalaan na punduhan ang mga programa sa ilalim ng 2024 national budget. Maaaring kailanganing mag-reallocate ng pondo o mangutang upang mapunan ang kakulangan, niya maaaring maglut ng pagtaas sa budget deficit. Konklusyon. Ang usibin na raw na paghinto sa OFW remittances ay maaaring magdulot ng agarang epekto sa ibang sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, kabilang ang GDP, halaga ng piso, sektor ng bangko, kalakalan, at pondo ng pamahalaan. Bagaman ito ay panandalian lamang, ang mga epekto nito ay maaaring maramdaman, lalo na kung magpapatuloy ang paghinto ng mas matagal. Mahalaga para sa pamahalaan at iba pang institusyon na magkaroon ng mga contingency plans upang maibsan ang posibleng negatibong epekto ng ganitong mga pangyayari sa ekonomiya ng bansa, gayon din bilang tungkulin ng mga mambabatas na pangalagaan ng soberanya na ipinaglalaban ng OFWs na ayon sa kanila, pwede nila itong patagalin hanggang sa pauwiin si PRRD.